natin. Hallelujah. Redefining the algorithm of love. Kisa sa inyo, pagkakita mo sa poster, naka-question mo, unsa di siya na topic? Ha? Kisa sa inyo, kung mo nga, unsa yung algorithm of love? Kinsa, pagkita sa poster mo, nakala mo nga, unsa man eh? Ha? Di ba? What is this algorithm of love? Una-una, ato sang i-define ang algorithm. Ato sang i-define from world perspective into a biblical perspective of algorithm. The world's perspective of algorithm is a data tracking system in which an individual's internet search history and browsing habits are used to present them with similar or related material on social media or other platforms. Unsa man ang algorithm? Kisa sa inyong hilig magtanaw og reels. Can I see the hands? Hilig magtanaw og reels. Reels. Or nilagyan mo ginan mo taas inyong kamot yun. Uli ka na siguro tani. Kisa, may sa the hands. Hilig magtanaw, videos. Or dili lang hilig. Nighttime katanaw yun mo, reels yun. Tikatikon, madyo ka ninyo ba? Ha? Padala sa kamot, tayo mo kola, tayo sa kamot. Be honest. Halos tarang man gani mo. Ula-ula pumunta sa kamot. Tawa ha? Tanaw ninyo. Pansinan ninyo. Di ba kung unsa ang kasagaran ninyong ginatanaw, mo yung sa gabalik-balik sa reels? Ha? Kung sige mo like o NBA, mga basketball, ang magawas pod, puro pod basketball. Pag-aya mo puro na basketball, NBA, mga kuan dito. Kung hilig mo mag-tanaw, mag-like o mga flowers, ang magawas po ito flowers. Pag hilig mo mga nature, beach, ang magawas po, beach. Di ba? Kinsa may responsible, ana. Naabay nagay-stock, ana, sa inyo hambalay, nabay gana sa inyo bintana. Gatanaw sa LTO beach. Butan ako sa beach ang setting. Wala. That is the responsibility of the algorithm. Kaya ang algorithm, iyang ginabasa, unsa ang imuhang ginahimo. Okay? Usually, unsa imuhang gina-search, unsang imong ginatanaw, muna kung nakatapad, nakita na mo dira, sexy ka mo ba, nagsasayo dira, hindi na ka matingala, was gina-search niya. Di ba? Pag kita ni mo dito, nakatupis pa lang hindi na ka matingala, unsa iya ang gina-search. Okay? So, para na. So, kung unsa, ang usually like nimo, gina-search, unsang imuhang ginatanaw, ang algorithm sa Facebook, Instagram, or TikTok, asa man na siya, iyan ang i-connect tanan para muutoy mo gawas. Tanawa, nag-search lang gani ka og bag sa Shopee, patingala ka magawas na sa Facebook, naanay bag dito. Di ba? Naanay mga other, para ko fera na kadayon dito, patingala ko. Sa Shopee naman ko nagtanog bag, may bag diri sa Facebook, na may mga ads dito, di ba? That is the job of algorithm. Wala po nag-i-stock sa inyo. Okay? Wala naglantaw sa inyo, ha? Wala nagtanong sa bintana, Shopee, okay. Dili. Algorithm na siya. Okay? So, nasabtan na nato. So, sa biblical perspective or the biblical point of view sa algorithm is orderly sequence or of instruction designed to accomplish a purposeful outcome reflecting divine pattern. Say pattern. Inayo sa tingin ko, kusukal ko, pattern! Pattern! Kana. Kung dugay mo hinay mo mag-respond mga yung people, nasabot kung kadugay magwali. Okay? So kung gusto mo madali ko magwali, respond with energy. Okay lang ba? Okay, say pattern!
Dapat yung mga leaders na ito, kamo nga, dapat tumupas ko sa tingog, bili ka mo yung namilong dra. Hallelujah. So, ano siya rito? Designed to accomplish a purposeful outcome reflecting the divine pattern of wisdom and structure established by God. So, meaning, when you say, algorithm in the biblical point of view, that is, bitang pattern na imong ginahimo. Is it from a godly pattern or a worldly pattern? So, kung maingon ka o algorithm, is it godly pattern or a worldly pattern? Are you here? Ha? So, tanaw na to, what Romans chapter 12 verse 2 says. Romans chapter 2, let's go to the Word of God. Romans chapter 12, verse 2 says that do not conform to the what? To the pattern. Pattern of what? Of this world. Meaning to say, what Paul is saying in this verse, that do not conform. Ang uban sa tuwa, we confirm. But Paul says, do not conform to the algorithm of this world. Alam niyo po, may algorithm yung mundo. Yun yung nagiging pattern. Yun yung nagiging culture. Yun yung ginagawa mostly na mga young people. Di na ko natingala. Maski pagdili ni mo tudloan, yan ang mo siya ginana. Why? Because it has become the algorithm of this world. Ang paghimog dili mayo, ang pagpamakat, ang pagpangawat, ang wrong relationship, that has become the algorithm of this world. Hindi lang dahil lonely ka. Ang nangyari po, pumasok ka na sa algorithm ng mundo. Ang mga wala na tingog mo, gito sila naagyon sa pattern. Nawadra. Salamat lang jud ko kay nibalik ako tingog. Dalawa, ano siya dito? But be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, His pleasing, and perfect will. Kinsa sa inyo ha? Sino po dito sa inyo? You want that good. You want that pleasing. You want that perfect will of God. Amen. Ha? Pag-abot sa inyong relationship, pag-abot sa inyong marriage, pag-abot sa inyong career, pag-abot sa inyong future, kinsa sa inyo ha? Gusto ninyo, you want to have that, sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sa inyo dila, His good, His pleasing, and perfect will. Kisa'y ginahan ana. Amen. O tara lang tapad, gusto mo ba yan? Ina siya, kasi gusto ko yan eh. Kisa'y dili gusto good. Kisa'y dili gusto pleasing. Kitang tanan, ginahan nga pleasing, di ba? Di ba? Gusto mo ipapangasawa mo yung pinakaayaw mo? Yung hindi pleasing, kanya mo na minyoan ako, kapangit man na yung nawong po doon. Di ba? Of course, pag gusto ko, you want that pleasing. Kanya mo na minyoan ako, pangit, may batasan, pangit, you want that pleasing. Tapos yung will ni Lord is pleasing. Amen. It's perfect will of God. Kaya huwag mong isipin na yung plano ni Lord sa iyo is hindi mo gusto. Magugustuhan mo yung plano ni Lord para sa iyo. Dili ko kay Lord, dili lang ko na imo Lord, kaya di ko ginahan-ana. Hindi. Magugustuhan mo yung plano ni Lord. Once na-reveal ni Lord ang iyang plano, ang iyang i-prepare para sa imuham, makahilak na lang ka. Gana ka, may pagnihulat ko.
May pagwa ko nagdali-dali, Lord. Pero magdali-dali gani ka, dira agad. May imong hilak. Hilak sa mahay. Tinuod! Asa ka? Hilak sa kalipay o hilak sa mahay? Marag ba lagi hilak sa mahay? Laruhan na Gusto ni mo klase ng hilak. Hilak sa kalipay o hilak sa mahay? Sige, kung gusto kang hilak sa mahay, go! Enter that relationship. Sige, nag-enjoy ka. Gawin mo yan. Pero one day, ma-realize mo, mali na yung maghihimo. Mali na yung desisyon naghihimo. Come on. Yeah? But if you want that good, pleasing, and perfect will of God, alam niyo po, may requirements si Lord. Muna, gibutang siya dito sa last phrase sa verse, kay na ay gusto unahon si Lord sa tuang kinabuhi. Amen. Muto gipalas niya, wala niya giingon, okay, giunan niya sa verse is good, pleasing, and perfect will. But, we transform, wala. Ang iyang giuna dito is to not conform to the pattern of this world. Why? Because before you receive the promise of God, the word that good, pleasing, and perfect, ang first mo munang gawin is umalis ka muna sa pattern mo. Ayaw pag-desire of God's will. Ayaw pag-desire of perfect will ni Lord. If you are not willing to get out of the algorithm of this world. Seek and pray, Lord, give me God's will, Lord. Woman of God, man of God, that you still, hallelujah, living in that algorithm of this world. Hindi ka nagikinig kay Lord. Hindi ka nag-obey kay Lord. How can you receive His good, His pleasing, His perfect will? Amen. Ang gusto ni Lord, hawa sa pattern. Amen. Hawa sa pattern. Ilan ito pa? Hawa sa pattern. Why? Because the world that we live in is polluted. What is right, kung ano yung tama, nagiging mali. At kung ano yung mali, nagiging tama. Di ba? Pansino hindi mo karon, kung mo stand ka sa kamatuoran, you stand sa truth, ikaw yung madaming basher. Ikaw yung madaming kaaway. Di ba? Pag gagawin mo yung tama, ikaw yung madaming kaaway. Pero ikaw yung gumawa ng or gagawa ng mali, ikaw lang huwag mo siyang i-judge. Tao lang tayo. Hello? As if kanang compassion, forgiveness is our license to sin and make mistakes. Mahimo na lang common ang paghimog mistakes because people will accept you, people will love you still, people, alam mo yun, will forgive you, which is, wala ko yung problema, ana. Pero ang problema, kaya magsige na lang kagbalik-balik sa inyo, ana, they will forgive you, they will accept you, and nagiging pattern na yun. Di ba? Muna lang ni mag-pattern sa school, di sa pagdili po time na maguyab-uyab, wala man ang banda yun, wala man ka sa posisyon, dili man ikaw nagabuhi sa kuha, dili man ikaw nagapakaon sa kuha, wala kayo ginani sa kong mama, ikaw pakaharo mo dyan sa kuha. Kinsa man ka na magbuot-buot sa kuha. Ay. So, nagiging pattern siya. Ginawa siya noon ng parents mo, ginawa siya ng ate mo, ginawa siya ng kuya mo, ngayon ginagawa mo. Oh. So, nahimo siyang pattern. One day, magkaanak ka one day,
Unyang anak ni mo, pa'y buot, buyab na, nakay makatambag, kaya nga naman, mana naman ka nga, sige lang, anak mo po, sa una po. Pattern. Can I hear amen? Nagiging pattern. What is right becomes wrong, and what is wrong becomes right. Kasi daw, bawal daw mag-judge. But here's the thing. Our judge is not us. It is the Word of God. It's the Word of God. Kung ano pa yung sinabi ng Word, ng salita ng Panginoon, doon po dapat tayo tumayo sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. That's why, in fact, sin is very accessible today. Your cell phone can be an open door for sin. Your TV can be an open door for sin. Your laptop can be an open door for sin. Amen. Anything can be used by the enemy for you to sin. Tanawan niya, tanawan ni. That's why, ang enemy po, ang demonyo, dili na niya kinahanglan mag-effort na attempt ka, maghimo og sala. Kaya nga naman, sa karon na panahon, very accessible na ang sin. Kung nari demonyo sa tuwang palibot karon, nampiling na sila o nagdi-4. Kaya naman, wala sila, oy, attempt good na si Joshua, attempt good na si Kuan, na demonyo, hindi na kailangan, tanaw-taon. Within 5 seconds, imuuna po na niya, mabring na sa cellphone, di mo minagwali. O, wala na po. 5, 4, 3, 2, 1. O, tanawa, o, di ba? Scroll doon dito. So, accessible na kayo ang sin. Ang mga demonyo, relax na kayo, kaya naman. Hindi na kita kinahalang item. Kita rin mo tem sa demonyo. Diba? Hindi na kinahalang item sa devil. Wala kang, where's the devil? Come here, come here. Wala na ba? Why? Because very accessible na. We have our cell phone, we have gamay ng screen, tapos ay dako ng screen, mas kapadako pa ng screen. Hallelujah. Pero ang Bible, kapag gamay na kapag gamay, gamay lang Bible, kaya para dili kitaan. Are you here? Amen. Sin is very accessible. Accessible na kayo ang sala karon mga igsoon. That is why, sorry, in Galatians chapter 5, verse 19 to 21, tanawin na ito ni, basahon na ito ni. Galatians chapter 5, verse 19 to 21, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Ano daw? Number 1, sexual immorality. Ang tanong ko ngayon, naging pattern na ba ito sa mundo ngayon? Yes or no? Yes. Di ba? Ang pinaka bata na case sa HIV karon kung wala akong masipyat, 10 or 11 years old. Pinakabata nga na case sa HIV, I think 11 years old. Imagine, 11 years old. Ano pa? Impurity. Alam niyo po, impurity sa mind pa lang na to, wala na. Hallelujah. Sa isip pa lang na to, sa mata pa lang na to. Impurity. Ang tanong, yung mga cellphone ba natin, na-baptize ba yan? Siguro sa next baptism na to, iapin na itong lunod ng cellphone ba, no? Para dili na magana pag humanda. Amen. Na-baptize ba na? Hallelujah. Lustful pleasures. Alam na din natin yan. Is it a pattern of this world? Yes. Bata pa kayo, high school pa lang, pero tuwa na dito sa cottage, sa daplin, dahil sabak ka diri, sabak ka diri, sabak ka diri.
magsabakanay, di ba? PDA. Pag ganun, inang nakagtinuod, mas nagiging prone kayo sa temptation. Minsan sa chat-chat natin, may mga lustful pleasures na doon. Di ba? Mga simple chat, simple messages, flirty messages, may lustful pleasures na doon. Amen. Wala, ngilad kayo. The world that we live in today, gabi kang ngilad yung kayo. Hallelujah. Di na ako specific kay naman siguro inosente padre na iba na marag ang nasa una-una lang gid kay Shatong, Dampa, murag yun na. So di na ako gusto mag-ibig specific pa kay di na ako gusto gubaon inyong pagka-inosente. Okay? Pero gusto na ko iklaruhin sa inyo, grabe ang lustful pleasures of this world. Nasa laptop, nasa sa cellphone, nasa iPad, nasa mga games. Di ba? Yung mga nilalaro natin ngayon, yung mga games doon, yung mga ang sexy ng mga babae doon na nilalaro ng mga games, unsa pa na dira. Even sa games, na yung mga lustful pleasures. Ano pa? Idolatry, sorcery. Sa time na-produce tong book nga Harry Potter, ang Harry Potter ang number 1 nga book in the whole world. Wala naman doon, obsolete naman Harry Potter. Pero sa una, pag-release atong Harry Potter, number 1 book, Harry Potter. Sorcery. Di ba? Karon, lahi na karon kinanay Christian sorcery. Kabulukan nga naman, mukha na naman siya nga, gipadamgo ko sa Ginoo nga ikaw daw akong maminyuan. Ang tawag dyan, Christian sorcery. Nagipadamgo ko sa Ginoo nga maminyuan daw ta ka. Anak po ka. O ba? May baka ako gipadamgo sa Ginoo. Yeah? Yun yung bagong sorcery ngayon. Nagigit kayo mga babae. Yeah? Ay, bantay mo mga kamupod na lalaki. Kana po yung style ninyo, ha? Basta kana po yung style nyo. Nga, gata kag word ni Lord. Wala lagi, gata kag word ni Lord. Pero siya, wala mo siya, gata kag word ni Lord. Hallelujah. Christian sorcery. Amen. So, saan na siya? Hostility, quarreling, lagi nakikipag-away. No, karon lahi na po, datong away na to. Dito na po ka sa Facebook makipag-away. Puro digital na karon. Quarreling. Kisa sa inyo, hinig kayo musukol. Hilig musukol sa iyong parents, iyong mama, papa. Na, likayan na ninyo. Ay, likay, biyain na ninyo. Amen. Ano pa? Jealousy. Pagka mainggitin. Lagi ka pang naiinggit. Lagi ka nagsiselos. Lagi ka, kung ano meron sa iba, gusto mo ang kunon. Hallelujah. May girlfriend na nga, sinachat mo pa. May boyfriend na nga, sinachat mo pa. Jealousy. Ano pa ba? Dagan pa na kayo. Ano pa dito? Outburst of anger. Karang mainitin ng ulo. Yun, those are things. Selfish ambition. Inuuna mo yung sarili mo before si Lord. Manusay, magkagulo, magkayabo-yabo, magkagulya, at kinabuhi nga naman. Kasi inuuna natin yung sarili natin. Hello? Remember si Samson? Remember kay Samson? The time na nakita niya si Delilah, pagkita niya, kasi pangalan niya siya. Pangalan niya si Delilah. Di ba? Siyempre, maakit eh. Maakit na siya. Delilah. Moto nga, anak si Samson, magkita niya. Wala siya nanggit sa parents, sa babae, hindi po siya nanggit sa mama, papa, siya. That as si Delilah suka because she is pleasing to my eyes. Hello? So dito na targetan, selfish ambition. Giuna nimo imong self, giuna nimo sa gusto, giuna nimo ang desire sa imong heart, sa imong self before ka ni-inquire kay Lord. Muna usahay,
maguba atong kinabuhi. Right? Wala, magkagulyang atong kinabuhi. Hallelujah! Amen! Basta unahon ganyan mong sarili, kagulyang ganyan mong kinabuhi. Kagulyang ganing nawong. Di ba? Tanawan niya ha? Usa pa ito, dissension, division. Usa pa nang kamulo mo sa dissension? Sino dito sa inyo ang mahilig magkuan ba? Kanang mag-cause of division. Kana bitaw, example, may sinabing secret yung kaibigan mo or nagmarites, o sige na, ustoy, kabulok ka, ingon ni nanay, nana. Muna, mga dissension, kanang hilig kayo magpasa-pasag information na mag-cause of away, division. Kana siya, apil na sa Bible. Oh. Isa pa, ano siya, Dre? Envy, drunkenness. Kanang tilaw-tilaw gamay, pero hubog na bay. Ano siya? Sabi nila, wild parties! Isa sa inyo, Adri, ang nag-Elias. Yeah. Kinsa? Apa Adri, Elias, Adri? Kinsa nagdayo para matong Elias? Napa, Adri? Kung naa, Adri, you are forgiven. You are loved by God and you are forgiven. Pero next time, ayan mo balik kay Elias. Wild parties. Kasi pag may mga ganyan, anong kasama? Inom-inom. Lustful things. Diba yun yung parang munang ginapromote kay Elias lustful things. Itong action pa lang sa sayaw. Na sabak-sabak ka mo sa biling ana. Like, imong tanawin sa literal na dito pa lang, alam mong mali. Kasi hindi mo yung makakanta sa church. Hindi mo line up sa church yun. Kana pa lang, mali na yun. O, alay, good wrong. Alay, good rin. O, palidon na ko ni si Joshua. 1, 2, 3, go! Ada, semangat. 1, 2, 3, go! Lain ke tu? Lain kita tu? Oh, balik na dito. Yang ko paggilainan po. Ano ang inyo? Lain, pangit nga dito sa church. Kita na mga Christian, nandun tayo, nagikinig. Wala lagi talaga ginanaan na lagi ito, pero ganaan na itong tilo. Come on. Amen. What's up, you agree? And other sins like this, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Mo na ang bad news. Because anyone who lives, nagpuyo sa inana na klase ng lifestyle, dili jud malangit. I'm sorry to tell you. Ang word Lord ang nagsabi niyan. Dili jud ka malangit once you are living this kind of life. That's why there are reasons why God wants us to transform our minds. May mga bagay nganong gusto ni Lord matransform ang atong mga nahuna. And you cannot say no to these things if you are not willing to transform your mind. Dili jud ka maka-say no gid ani mga butanga. Dili jud ka kalikay. Amen. So dapat magsugod na siya sa transformation sa toang mind. Ang first dapat matransform is the algorithm of our mind. Number one, that the things that we need the things or the algorithm that we need to change in our life. Mga algorithm na dapat natong bag-ohon sa ito ang kinabuhi. O sa algorithm, the pattern. Right? Number one is change the algorithm of your surroundings.
Your surrounding will impact your life. Moto man ka or dili. Who you go out with. Sino ang kasama mong lumalabas? Sino ang mga kasama mo after ng school? Where do you go after school? It will impact your life. Saan kayo nagbabanding? It will impact your life. Akala natin okay. Pero sa spiritual, may impact yan. Tama, dali. Example. Bata pa ka, at ito bilyaran. Di ba? At first, sa bilyaran, tanaw pa lang ka sa bilyaran. Observe pa lang ka sa bilyaran. Pero kadugayan dito, nagka-interest ka, kadugayan, modula na ka. Tama? Once mahawod na ka, makigposta na ka. Tama? Once mahawod na ka, sige kadaog, kadugayan, ginahan na ka magbalik-balik dito until ma-realize mo, distracted na ka. Una-una itong bata, tanaw pa ka, pero kadugayan dito na ka magtambayan. Distracted na ka sa mong studies. In the future, distracted na ka sa mong work. In the future, distracted na ka sa mong family. Kaya nga naman, gawas ka sa balay, biyahan mo mong family nimo, magtambay ka sa bilyaran. Pero asa siya nagsugod? Nag-start na siya, tong bata pa lang ka, na sige kag adto dito, tanaw ka. Tama? Tama? So, meaning po, kung sino yung mga kasama mong lumalabas after school, saan kayo pumupunta, saan kayo nagbabanding, it will affect your life spiritually. Don't tell me na nagkauyab lang ka, bigla na lang one day, one morning, pag mata mo, nagkauyab na lang ka. No! At first, uban-uban po kasi mo mga barkada. Naminaw ka sila mga life stories. Naminaw ka sila ng encouragement. Naminaw ka sila, sila yan. Inspiration lang yan. Uban-uban ka sila, hatod kadagayan, ginaan na po ka, gusto na po nimo, hatod kadagayan, enter na po ka. Diba? Magsimula po yan dyan. Amen. When you spend time with the right people, like leaders, like pastors, like mga kuya and ate niyo diri sa church, you will also act like them. You will also talk like them. You will also think like them. Amen. Muna mag-mature ka sa imong Christian life. Pero yung mga kasama mo, mga bad influence, mga kauban nimo, mga bugoy, mga kauban nimo. Amen. Muna di ka matingala, nganong inana na po ka mag-isip. Why? Because yun yung surroundings mo. Alam mo yung sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Sabi doon, do not be unequally bound together with unbelievers. Mga young people, ang gisgutan dili lang Christians. Kaya pwede mag Christian pero unbeliever. Hindi lang po nagsisimba. Amen. Ang gisgutan diri, do not be bound together with unbelievers. Kaya bitong uban-uban ka sa mga tao na dili nila love si Jesus. Dili na love kay Jesus. Kung tanaw ko rin sa inyo ha, sa mga na uyab diri, kana ba inyo ang uyab? Igugma ba niya una si Lord? O ang basic problema ana? Hallelujah. Di ba? Baka chinachat ka na ng mga flirty text, makita taon niya, dito ta banda o, kay walay tao dito. Alam niyo po, when you have relationship with a person who loves Jesus, kanang tawhan na He will protect your purity. He will protect your dignity.
He will bring you closer to Jesus. Ipagpe-pray ka niyan palagi. Amen. Inana kanindot when you are in a God-centered relationship. Kasi gusto na. Kinakatanan, gusto na. Pero anong gadali man ka? Hello? Check your surroundings. Bantayi. Tanawa kinsa yung mga kauban permente. Dapat yung mga barkada dito, yung mga barkada. Mga barkada niyo, friends, dito. Kung nadiri niyo mga friends, congratulations. You are in the right surroundings. At least, diri mo nagtagbo sa Arise. Diri mo nagtagbo sa Youth Fellowship. Pinanag dapat. Magkita mo sa mga youth group sharing the Word of God. Man. Yun yung magandang surroundings. Yun yung dapat yung makasama nyo, mga leaders nyo, mga ate, kuya. What about kanta? Thirsty tongue ta. Diba? Dapat sa thirsty tongue, pero yung surroundings mo, mga thirsty people for Christ. Amen! Although naka sa Malaya, pero imong kauban nimo mga Malayang Pilipino. Ano ba dapat? Hallelujah. Muna dapat sa bantayan nato, tan-awon nato kinsa atong mga kauban. Check your surroundings. Amen. Check your surroundings. You cannot keep on hanging out with the wrong people, partying with them, and expect spiritual maturity and breakthrough in your life. Sikaw, uban sa mga maling tao, pero mo expect the Lord, bless me. Ipag-pray nyo ha, o ipag-pray nyo ako sa lahat ng mga lakad ko. Lahat ng mga lakad mo, na mga kasama mo sa lakad mo, mga wrong people. How can you expect God to bless you? How can you expect God to protect you? Muna kasi pag-usakan niyo magkrapa ba o kampo, Lord, protect us, Lord. Pero mga kauban mo dito, mga hubog, mga inani, na prone ka sa diskrasya na. Amen. Prone ka sa temptation, ana. Kung napalibot mo, puro temptation dito, prone kay ka na. Amen. Oh, ito, pasok ako sa relationship. Kay February magidron, sulod ko sa relationship. Sa tanang mga singles, sa tanang nag-pray diri, sila ang future partner in life. If you are looking for a Proverbs 31 woman, hallelujah, dili ni mo na makitaan sa nightclub, dili ni mo na makitaan sa mga bar, dili ni mo na makitaan sa concert ni Elias. Yung Proverbs 31 woman, makikita mo yan sa church, nagsaserve. Makikita mo yan, makikita mo yan sa mission. Makikita mo yan sa ministry. Makikita mo yan busy kay Lord habang nag-work, nagbabasa ng Bible. Nagpe-pray yan yung Proverbs 31 woman. Ang kabasa, saan ang Proverbs 31, Pastor? Tanawa. Huwag ka kapalugan sa Proverbs 31. Ha? Proverbs 31 woman, tanawa nyo dito. Ang characteristics of a godly woman. Muna ikaw po dapat, kung kapangita kang inana nga partner, o sa input sa babae, kung gabit ang man of God, well, di nyo muna makitaan sa mga, hallelujah, mga tambay-tambay lang dira. Amen. Kaya mga godly man, those are nasa mission, busy sa life, busy sa trabaho sa Ginoo, nasa ministry, nasa church. The problem with most of the young people today, na kita lang og Korean novela, nawala na ang Proverbs 31. Nga naman, gusto na ko inani po. Wow. Kapag siya, gihimo pang wallpaper ang picture. Di ba? Gihimo wallpaper ang picture. No? Oh, gano'n. Muna nakita ang cute dito. Lagi cute. Gianaan lang sa cute. Balik na siya. Kirig. Kirig na yun si ate. Kuyawa, ay, gikidatan lang.
Wala na, in love dahil siya. Ang standard niya. Hallelujah. Wala na ko ma-remember ng mga Korean drama. Shake, rattle, and roll na lang akong kabalo. Hallelujah. Amen. Ito ha. Tama na to. Nawawala yung standard mo kasi lagi kang na-expose sa Facebook, sa Netflix. Nawala yung standard. Muna ko dugay na ko wala ga tanaw movies, dugay na ko wala ga tanaw mga Korean drama, unsa pa na. Kaya nga naman, usahin mo ni makadaot sa mong standard mo. Amen. Muna usay si mo, settle na langag-less. Bahala ka, sige na lang, ano na lang. Kaya nga naman, you are exposed to the worldly things. If you want that woman, go to the presence of God. Si Adam, si Eve mga young people, gihatag siya ni Lord kay Adam inside the garden, not outside the garden. Amen. Wala ni ingon si Lord kay Adan, Dan, si Eve tuwa sa gawas sa gate, nakaw to sa gawas. Wala siya na dito. Hallelujah. Eve was created sa rib ni Adam. And Eve was put inside the garden. Ano po ibig sabihin nun? Ibig po sabihin nun, hallelujah, that your future partner in life, your future wife, future husband, is found in the presence of God. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Ayaw mo pakita sa gawas, naara na sa presensya ni Lord. Amen. Nag-worship yan. Nagpe-pray yan. Nag-spend time yan sa presence ni Lord. That's why change your surroundings. Change the algorithm of your surrounding. Number one na gusto ipatanggal ni Lord sa tuwa. Kung dili maayo mong surrounding, change your surrounding. Pag makita niyo mong friends, bad influence, likayin na mga friends na change your surroundings. Amen? Number two is change the algorithm of your mind. Change the algorithm of your mind. What you entertain and tolerate in your mind will become who you are. Usay gi-allow ni mo sa imong isip, usay mo gipasulod sa imong isip, it will eventually become who you are. That's why be careful what you allow in your thoughts. Naay duha ka purtahan sa ato ang mind. Unsa man tong duha ka purtahan? Tara to ni. Your eyes is what you see, what you watch, what you play. Kaya man, dapat ni magdula nga nakapiyong. Di ba? Parang ginagawa. So what you watch, what you entertain, bantayin na siya kay mahimo ng doorway sa imuhang mind. Pag nagtanaw tag mga lustful things sa movie na itong gitanaw, sa video na itong gitanaw, musulod na magpuyo na sa toang mind. Magpabilin na sa toang mind o hangtod matulog ta. Bantayan na to na masay ordinary games lang na pero may spirit na kasama yan. Na minsan, magpabilin na sa imuhang mind. Hello? What you watch, what you see. Hallelujah. Careful ka. Habang nagdadrive ka, nakakita ka dito og sexy nga babae, o sabi nakita ni mo dira. Tapos, drive ka, focus. Pero imong imuhang mata di mo ga, what you watch. Be careful. Hallelujah. Same thing din sa mga babae na nandito. Be careful what you watch, what you see. Amen. Bakit? Kasi magiging doorway yan ng mind mo. Pangalawa, ano? What you hear. Even sa music ni mong ginapaminawan, careful ka.
Na ay mga music na ma-inspire ka, na ay mga music na ma-bless ka. Pero na ako'y music na mabutang og mga lustful things. Hello? Oh, katong Elias, inada. Kung sa babay mga other lustful things, mga Lady Gaga, yung mga ganun na mga songs, mga Katy Perry. Diba? Nasa ikanta si Katy Perry that siya, I've tasted and I've tried something na to. And then he opened my eyes. Aning ginagawa nun? Yung message nun is about sex. Ginapaminawa na to, ginapa-sounds na to. Amen. Marami pa dito sa mga kanta pa dito sa kuan. Nagiging issue pa doon yung sex bomb. Di ba? Tong tawagan ni sex bomb na dancer. Naging issue pa yun. Hallelujah. Mutana ko sa inyo ha. Kung ilaynat na to, diri ang spaghetti pababa. Makahilak ba mo tungod kay grabe siya ka-inspiring? Mabless ba mo? Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. I'm so blessed. I'm so blessed. Thank you, Lord. Pababa ng pababa. Kala ba mo? Di naman, di ba? Oh. Happy tayo. So makita mo. Sisira ang bulaklak. Come on. Di ba? So ina na pa lang, nanay mali. Dira pa lang daan, nanay mali. So be careful on what you hear. What you listen. Namos yung balay. Makadungog mo mga negative, mutong mong away, mutong mong samok. Be careful. Puro bad words ang naririnig nyo. Be careful. Amen. Bantayan nyo ano yung naririnig nyo palagi. Hallelujah. What you hear, what music you listen, and the words you hear. Yun yung dalawang doorway sa mind. Your mind is the devil's favorite playground. What you allow, or will you allow it to be the devil's playground or God's office? Duhala na, kung mahimo ng playground sa kawal mong mind, o mahimong opisina ni Lord. So kinahanglan, matransform ang ato ang mind. Romans chapter 8, verse 6 to 8. Sabi doon, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Ano daw? Pag yung sinful nature natin, lagi tayong nagikinig ng mga lustful songs, lagi tayong nanonood ng mga dirty movies, lustful movies. Yung sinful nature natin, siya yung nagko-control ng mind mo. And once makontrol ng sinful nature yung mind, it will eventually lead to ano? Death. Kamatayan. Ayaw mo na okay lang to. I can't control it. You cannot control it. Why? Because it will lead you to death. Eventually, makita niyo patay na ka spiritually. Eventually, patay na ka physically. Kaya nga naman, gialaw na mo, nagsimula sa simpleng pakikinig ng mga depressing songs. Alam mo si Kurt Cobain? Si Kurt Cobain, kailan mo kay Kurt Cobain sa Nirvana? Si Kurt Cobain, ang mga kanta ni Kurt Cobain is puro mga depression, puro suicide, puro inani. One night, si Kurt Cobain, while naa siya sa CR, siyang apartment, nagkagapaminaw siya siyang songs. Ang gihimo niya, nagkuha siyang pusil, iyahang gibutang siyang ulo, o iyang gipabuto ang pusil siyang ulo. Patay si Kurt Cobain.
Saan nagsimula? Because he was listening to his songs about suicide, about depression. Huwag mo akong sabihin na, nadidepress ako. Alam mo kung bakit nadidepress ka? Probably sa pinapanood mo yan. Probably sa pinapakinggan mo yan. Pero pag nababasa ka ng Bible, hindi ka naman ma-depress eh. Amen? Pag nag-worship ka, hindi ka madidepress. Ano kung bakit nadidepress ka? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nagsisimba. Amen. Go to the presence of God. Sabi niya doon, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Kung gusto ka na kalinaw, kung gusto ka na kinabuhi, dito ka, allow the Spirit of God to control your mind. Ano sabi niya? For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law. It never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Bisan pa kung saan ni mag-worship, bisan pa kung saan ni mag-simba-simba niya. Maski pag ikaw ang leader sa youth sa inyong church, if you always allow the sinful nature to control your mind, sisirain pa rin yung buhay mo. Kaya dapat ma-change ang algorithm sa tuwang mind. Amen? Also, dapat natin mo na how can we change the algorithm of our mind? Philippians chapter 4, verse 8. My friends, fill your minds with those things that are good and that deserve praise, that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Sabi doon, think about these things, whatever true, whatever pure, whatever lovely, think about these things. Kaya kung may binabasa ka, o na-discern mo nga, it's not from God, huwag mo nang basahin. Pag may pinapakinggan ka, pero pag padungog mo, it's not from God, huwag mo nang pakinggan. Amen? Amen? Kanos ani mo na sugdan? Sugdan dapat nimo na karon. Karon palandaan, change the algorithm of your mind. Yan ang tupad, change the algorithm of your mind. Philippians 4 verse 8 lang, ang katapat anak. Kung na-depress ka, naka-depression, naka-anxiety, unsa pa dira? Philippians chapter 4 verse 8 lang. Think about these things. Amen! Amen! Hallelujah! Napamudra mo exhort, mga people? Amen! Ha? Dapat mabag-o na itong isip na ito. Kay dugay na tagasimba-simba mo, oragya po na itong utok. Dugay na ka na sa church, di ka pa rin nagbabago. Hallelujah! Dapat karon baguhon na to na atong ways, atong thoughts, baguhon na to na stop listening to dirty music. Stop watching mga lustful movies. Amen. Hallelujah. Kung alam mong makakasira sa iyo, do not entertain it in your mind. Kung alam mong distraction, do not entertain it in your mind. Kung alam mong pwede kang ma-tempt, do not entertain it in your mind. But instead, fill your mind with the goodness of God. Pagkabuntag, una-unaan din yung pagkamayo sa Ginoo. Fill your mind that with the things that are true, not with the lies. Dapat ang nasa itong isip na tuon sa itong mga true, not the lies. Don't listen to the lies of the enemy. Ang ingon sa enemy si Muha, inaniman ka, sinner ka, dili ka deserving, nag-worship pa ka, gato pa ka sa church, you are not deserving. That is the lie of the enemy. What is the truth? Isibutan mo sa isip nyo, no, I am loved by God. I am forgiven by God. He loves me so much that He forgets my past mistakes.
He forgets who I am before, and I have a brand new life in Christ Jesus. No turning back. No turning back. Amen! Palapakan ko sa Lord. Fill your mind with the things that are honorable. Fill your mind with the presence of God. Muna dapat itong muna to para ma-change ang algorithm sa itong mind. Kung puro negative, change it. Kaya probably, nakasarong algorithm. Pag lagi kang nagda-doubt, lagi kang naki-doubt, permente ba? Basig nakasarong algorithm. Change it. Change it. Change it. When the devil tells you lie na hindi matutuloy ang promise ni Lord sa iyo kasi matagal ka nagpe-pray, hindi pa rin dumadating. Butang sa imong isip, no, I already received a word from God. Ibibigay ni Lord. God's delay is not God's denial. Usahay late para sa kuha, pero kay Lord, right time, right place, right season, and I still believe. Amen! Don't listen to the lies of the enemy. Wanang enemy si mga magmatandang dalaga ka na. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nanliligaw sa iyo. Puro ka rejected. Di mo lang alam, baka hindi pa pinapanganak ang para sa akin. The joke lang. Amen. Don't listen to the lies of the enemy. Hallelujah. Number 3, change the algorithm of your heart. Last, change the algorithm of your heart. Mauni ang dapat natong bantayan sa atong kinabuhi. Ang unsa man ang atong kasing-kasing, itong heart. Diba? You need to guard your hearts. Hallelujah. Many great men and women, they fail, they fall, because wala nagbantay sa heart. I tell you, many times ko napakyas akong kinabuhi because of this heart. Many times I entered into a wrong relationship because of this heart. You know what the Bible says in Jeremiah 17:9? Anong sabi doon? The heart is deceitful above all things and is very sinful. And desperately wicked. Who can know it? Alam niyo sa NLV version, ingon diri, the heart, come on, the heart is full more than anything else. Kung sino mang madaling maluko, yung heart. Wala na tayo word na ginatawag marupok or pukmaro. Marupok, kaya nga naman, foolish hearts, na 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 na. Di ba? Ano ba katalo? Alam mo ka balo? Ako na dahil. Okay. Kaya naman, ang heart is easily fooled. Mainan lang, I like you, I like your dress, I like your... Diba? O sa'yo sa tuwa, mag-react lang sa Bible. React! May gusto to sa akin. May gusto. Post na po ka sa Facebook ni mo. Ana ka. Wag lang puro react. Mag-chat ka na naman. Assuming. Yeah? Madaling maluko yung heart natin. At saka yung mga boys, magaling din manloko. Yung mga babae, nagpapaloko sa mga loko-loko. Di ba? Yung panila, fool me once, shame on you. Fool me twice,
shame on me. Diba? Kung ikaw, giloko ka kadua ka beses, shame on me na ka. Ba't ka nagpapaloko? Hello? Amen. Nadala ka sa Corneto, nadala ka sa Toblerone, itong Valentine's, madadaan kag letter. Iyan, kikilig-kilig po na yun. Daghag nang wala sa ministry tungod sa kilig. Daghag gibiyaan ang worship team tungod sa kilig. Daghag naghawa sa church tungod sa kilig. Muna bantayan dapat ang atong heart. Ang Bible mismo nag-ingon, imagine kaning Bible, gisulat ni siya thousands of years ago. Pero ang mga tao sa una, wag gyapon sila kasabot. Wala na panahon, wala pa'y Facebook, wala pa'y internet, wala pa'y chat-chat, wala pa'y text, wala pa'y mga wood, sa pa mga shortcut text. Di ba? Wala pa'y nato sa una. Pero even sila, siguro sa nila mga kwan sa una, no? Style sa panliligaw, no? Oh, pretty as thou, the girl, the woman of, siguro ilang mga kwan sa una, no? Na manligaw sila sa una, your eyes shines like the stars in the heavenlies. Siguro sila manligaw sa una ba? Kanya, even sila sa unang panahon, dili pa na naka-high-tech, wag sila kasabot sila ang heart. Tama? Ano siya dito? The heart is full more than anything else. Madaling malimlang. In short, madaling ma-scam. Yung heart po natin. 1 week pa lang mo nag-chat. Oh, grabe. Marag ka muna. Hello? Since nagsisigutan nila naman tayo na no? Isigutan na ito ginani. Here's the thing. Kung ikaw babae, may see the hands sa mga girls nga na, Dre. Mga girls. Okay? Aba ng mga bata pa, no? Bata, pag itawon ng ba ng itawon. Kung na ko itapik, anak ko ni Lord. Ano? Here's my advice. Kung ikaw babae, o niya, wa pa kay plano maminyo, like naapa kay gustong i-achieve sa life, naapa kay gustong goal, nga dapat nimo, naapa kay mga plans, mas kung naay mo chat na lalaki, consistent, caring, Christian gihapon, pero kung wa man lang kay plano, please lang, do not entertain. Huwag mo lang i-entertain. Tigilan mo na. Diretsuhan na lang tayo. Dong, sinsa na ka kay napoy gusto mo on. Gusto po ko magtrabaho. Gusto ko magtigong. Gusto makabalay. Gusto mo palit ng ginani. Gusto mo yung ana. Please lang kayo sa mukha kong kinaboy karon. Kaya peaceful po ko sa akong life karon. Diretso na na yan. Ay, mo sinipay, di ba? Mo ba? Ay, thank you so much. Kadugayan, ikaw pa'y mo good morning. So, kung wala pa may plano, kamo ha? Kung wala pa may mga plano, do not entertain. Kaya may inspiration manggod ni Kuya. Kaya manggod, inspiration manggod ni siya. Kabalo mo sa ninot na inspiration, kana makita na imo imong parents ba, nagatiguang, niya mo anak I want to help my family. I want to help my parents. Makabawi ko sila. That is inspiration. Amen. Kamu po mga lalaki. Atrapod sa mga lalaki ha. Kung kamo lalaki, kung dili man gani ninyo kayang buhion yung sarili, ano uyab mo muglain dira kung di man ganyo kaya buhion yung sarili ninyo.
Magbuhi pa muglain. Di na maging halos makapalit og brief, di na maging halos makapalit og mubuhi pa gyud muglain. Hallelujah. So kung kamo lalaki, kung makita nimo nga, yes, gwapa siya, yes, nindot siya, pagulat. And ipanalo mo rin sa prayer. Pero at the same time, kung di pa ka-ready, kung di pa siya ka-ready, ayos ha. Amen. Diba? Namoy kanta karon, namoy uso na kanta manggod na katuingon na kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Di ba na inana? Tiro na dili. Wala, nakawayap-uyab ng uban. Kaya kayo mo pa na, reality sila ha. Wala na tayong magagawa, kundi sundin na lang. But that's not the truth. Amen. Ang tunood is that when you wait upon the Lord, when you wait for God to move, your heart is guarded. Amen. Katsingon kay kulat sa hallelujah. So that's why, kailangan na ikuan gud nato ang heart, bantayan gud nato maayo ato mga heart mayang people. Amen. Don't allow anyone to fool your heart. Amen. Hallelujah. Last, hapit na jud ko mahuman. If you will not guard your heart, the enemy will come and destroy it. Wala dapat bantayan na ito itong mga heart na ito. Amen. The Word of God is the best way to guard your heart. It is the Word of God. The best way to guard our heart is through the Word of God. Let's sing about it. Hallelujah. Thank you, Lord. Palapakan sila ito sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Itong laging adlaw pa ko actually good nga itong laging adlaw pa good nga wala, dyan ko'y tingog gamay, dyan ko'y tingog na ako good. Ano ko ba nga? Yatag nasa sure ko sa laining kay wala, may tingog. Glay na paminaw. Manon na to ni para mahuman na ta. Amen. Hallelujah. Last verse. Tarawa no, bisan pag alat na mo ka palangga, guys. Bisan gisipon yung pastor, bisan pag gipagaw, wali gyapon. Para kay Lord. Amen. Para kay Lord. Kamu nga, ulan-ulan, taligsik-taligsik lang gamay. Dili na, kamu lang sa. Wala mo eh. Hallelujah. Yung pastor dili nga, gipangsipon na, gipagod. Wala gyapon. Ngano pa nagisipon, ngano pa nagipagaw. Amen, di ba? Para kay Lord, bawal mo palibad. Last verse. Thank you, Lord. Psalm 119, verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang pinakagwardya nato gyud
sa atong heart is when we fill our heart with the Word of God. When you fill your heart with the Word of God, there will be no room for the enemy to use it against you. Maro mo ko ng kaaway. Kabulo ang kaaway ng weakness ni mo imong heart. Wala ang himon sa kaaway, gamito niya imong sariling heart against you. But if you fill your heart with the Word of God, kaya sabi doon ni David, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. When you read the Bible, imo ang ginakon sa mong heart, Lord, I want this word to guard me, guard me. Spend time yun sa pulong sa Ginoo. Spend time with the Word of God. Here's the thing. Di ba tulo to kabuok? O sa ganito, change the algorithm of your surroundings. Sa pa ganito, change the algorithm of your mind and change the algorithm of your heart. Alam niyo po, kabulo ba mo, na when you look at the cross, it is God who defined all the algorithm. Because He should be the main algorithm, si Lord. He should be the pattern. He is the pattern. I am just a clay. Why? Because Jesus was surrounded with persecutors, with Roman soldiers. He was surrounded with persecutors so that you will be filled with His love, surrounded with His love. Amen. Napalibutan si Jesus og mga persecutor niya. Gibunal-bunalan, gilatigo, so that you will be surrounded with His love. Jesus put on that crown of thorns. Crown of thorns. The Israel thorn, dito sa Middle East, na isa ka tanom dito ng tunok, inani katas ay ang tunok ko. Nya, ano ba? Meron siyang vine. O nya, the more na dry siya, the more na mas gahi siya. Di ba? O nya, mura na siya glansang kagahia, mura na siya metal once na dry. Ano ko, if this is the kind of thorn na gibutang sa ulo ni Jesus, grabe, pila kabangag to. But He put on the crown of thorns so that you will have a changed mind. The algorithm of your mind. And last, Jesus, when He was hanging on that cross, to make sure na patay na si Jesus ang pinakalas, nagimo siya, gitusok ihang guso. Pagtusok sa guso, kay naman sa taas, di ba? Ang cross. Pagtusok sa guso, diretso to sa heart ni Jesus. Kusok diri, diretso diri sa, o guso ba na, diri sa gilid, sa mga na, di na guso sa mga na, o, pagtusok ka, diretso na diri sa iyang heart. Gitusok diri sa iyang heart. Unsa ba na, meaning ana? So that you will have a change of algorithm of your heart. Amen. Napalibutan siya og iyang dugo. He was surrounded with His blood, covered with His blood, and with people, surrounded with people, gibibiyayan siya, so that you will be surrounded with His love. Crown of thorns, so that you will have the changed mind, and pierce in His heart, so that you will have a changed heart. It means Jesus is the answer. When you come to Jesus and surrender to Jesus everything, Lord, Ikaw lang ang kaya mo bag-o sa akong pattern. When you come to Jesus and allow Him to change you, He will change you. Baguhon o baguhon ka sa Ginoo. Amen? Kay palangga ka sa Ginoo. Amen? Manindog kang tanan.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the Lord. Thank you, Jesus. I want you to worship the Lord. Yeah.